Hallelujah. Well, excited ba kayo sa Diyos? Sabi mo nga sa iyong katabi, rejoice in the Lord. Pag nalulungkot, sampalin mo ng konti para magising siya. Konti lang. Okay, ano ginagawa niya dito? Ha? Okay. Maraming tao, maraming mga preachers all over the world ngayon, sinasabi niya so many Christians will not be included in the rapture. Ano kayang dahilan? Well, pag sinabing Christians, hindi ibig sabihin na anak ng Diyos. The Christian is like a Muslim or Muslim ka, but maring hindi ka naman ng Muhammad. You are part of the religion. Kung ikaw naman ay Katoliko, you are part of the religion. Pero you are not practicing the rules and the lives of these religious policies. Pag sinabi mong Buddhist ka, you can be a Buddhist. Pero it doesn't mean na ikaw ay talagang loyal ka doon. So ganun din naman sa Christian. Christian is just a believer of Jesus Christ. But it doesn't mean na ikaw ay believer ka ni Jesus Christ, you are a child of God. There is a difference between a believer and a saint. In the book of Acts, sinabi ng Panginoon, pakiklik nga yan, yung una, they were called Christians first. And when he had found him, he brought him unto Antioch. This refers to Paul. And it came to pass that a whole year they assembled themselves with the church and taught much people, and the disciples were called Christian first in Antioch. So the disciples did Christians bago yung church. Bakit yung church? The church is the dwelling place of God, meaning you are saved. You are redeemed. Now, makinig kayo mabuti. Paano ba magliligtas ang Diyos? Kanina inabanggit natin na kailangan magkaroon ka ng tunay na pagkakilala. It's not about knowing God, but to experience God. The name of God, pakiklik natin yan. In the book of John, sabi ni Jesus, I am come in my Father's name. So the name of God is no other than Jesus. Hindi tayo mga Hudyo na pinagtatalunan yung mga Jehovah, El Shaddai, El Elyon, Adonai, kung ano-ano pa man dyan. But the totality of the name of God was revealed in the human body of Jesus Christ. And that name is Jesus. I am come in my Father's name, and you receive me not. If another shall come in his own name, him you will receive. So Jesus Christ, nung dumating siya dito from heaven, makinig kayo mabuti, ang dala niya is yung pangalan ng Diyos, pangalan ng Ama. What is the name? Jesus. So the name of God is Jesus. Yan ang pangalan. Kaya lahat ay lulod in the name of Jesus, every knee shall bow. Hindi yan luluhod sa ibang pangalan. Pag sinabi mo, in the name of Jehovah, hindi yan luluhod. In the name of El Shaddai, hindi luluhod. In the name of Adonai, hindi yan luluhod. But in the name of Jesus, every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Kanino luluhod? Only in the name of Jesus. So lahat ng transaksyon, ang pangalan lang is the name of Jesus. Not religion, not even Hope Church, but Jesus. Paano ka ngayon maliligtas? Makinig kayo mabuti. Iba-ibang intention ng tao. Kung ikaw ay narito ka ngayon for the sake of your attendance, hindi ka maliligtas. Kung nandito ka ngayon because you have a problem in your body, your finances, the intention is not really the will of God. Hindi yun ang intention ng Diyos. For you to be able to save, kailangan makumbinsi ang Diyos sa iyo na maawa siya. And the mercy of God is only applied for those who seek God with all their hearts. Jeremiah chapter 29. Pero ang bawat tao hindi yung problema. God is a healer. God is a provider. Jesus Christ gusto niyang gumaling ang bawat sakit. Gusto ng Diyos na sumagana ka.
But the foundation of faith and salvation is not the healing, is not the prosperity, but the owner of that prosperity, the healer, which is Jesus Christ. And you shall seek me and find me, when you shall search for me with all your heart. Kung sino lang ang naghanap sa Kanya ng buong puso. So I am here not because of my attendance. I am here because I need something for my body. I am here not because I need God's protection, although all of these are good. Pero ako'y hindi naririto just because of the healing of the body. I am not here not only to have that prosperity. I am here not only for God's protection. I am here because I am seeking God. I want God. I want Jesus in my life. I want Him alone. Why? Because in Jesus, I am complete. I am complete. Kaya kung ikaw nandito ka, dahil lamang iba intention mo, you are wrong. You are wrong. You are wrong. So maaari kang magkaroon ng magandang sasakyan, malaking bahay, but still, you will spend your eternity in hell. Why? Because salvation is only by the mercy of God. Titus chapter 3, verse 5. Not by works of righteousness which we have done. But according to His mercy, He saved us. Now look, kanino ba naawa ang Diyos? Hindi siya naawa dahil mabait ka lang. Hindi siya maawa dahil may sakit ka lang. Dahil kung ang Diyos maawaing Diyos, dahil lamang sa problema ng tao, bakit ang gulo ng mundo? Bakit 24 hours a day, daming namamatay? Bakit? Hindi ka pa nga lang napapasama dyan. Sabi mo, second week, maghintay ka. Hintayin mo. Kasi ganyan naman ang tao, masyadong, pagka mayroon na siya, medyo mahangin na yan eh. Kala mo, untouchable na yan. Halimbawa, na nakapagtapos sa pag-aaral, maganda yung trabaho, kumikita ka na marahil, daan-daang libo o milyon na yan. Akala mo, somebody ka na, ay atin lang tayo. Sa second service lang tayo, matin lang tayo. Attender ka, but you are not a child of God. Hindi ka anak ng Diyos. So I am advising you now, don't miss that salvation. Huwag mawala, huwag masayang ang kaligtasan yan. When Jesus Christ appeared for the first time, He came in the human body for the redemption. But for the second time na siya babalik, He will not come to save. He will come to judge the whole world. Hindi na siya Savior. Hindi na siya. So anong paraan para ikaw maligtas? Only by the mercy of God. How the mercy of God operates? God is looking for the hearts of every person. If that heart is seeking for God, na walang ibang hinahanap, not your work, not your promotion, not your money, not your house, not your car, but God alone. Doon lamang makikipagtakbo sa iyo ang Diyos. Alam niyo, nung araw, ganyan nangyari sa akin, boy, kinukwento ko ito sa mga kaibigan mga pastor, kahit yung daddy ni Pastor Green. Sabi ko sa loob ng bilangguan, walang maaaring pumigil sa akin. Hindi ako nakatira sa loob ng bilangguan. But my heart is seeking for God. Kaya kaninang umaga, first service, kinukwento ko, kahit mali, sabi ko doon sa Ribulto, doon sa Earnshaw, palusutin mo lang yung aking transaksyon, babalikan kita may, bibigyan kita ng share. Ikaw nga hindi ka nagbibigay ng share, hindi ka nga nagtatize. Sabi mo, loko ka talaga, no? Tapos sasabi mong Diyos sa Diyos ka, hindi totoo yan. Hindi ka totoo. Yung anong araw, hindi pa ako born again. Pupunta ako doon sa simbahan, kung di sa Quiapo, sa Santa Cruz, sa Binondo, o kaya doon nga sa Earnshaw. Sabi ko doon, Panginoon, talagang seryoso ako. Kapag nalusot na itong pera ko, babalikan kita, bibigyan kita ng share. So, pagkatapos nun, after mga 40 to 45 minutes, nakuha na yung pera, babalik ako sa kanya. Sabi ko, Panginoon, maraming salamat. So mag-iiwan ako ng pera ngayon doon sa ilalim ng paanan niya kasi nakabita yung Ribulto na yun sa Earnshaw eh.
Hindi ko alam kung anong nangyari sa pera. Kung kinuha ba ng pare o Johnny Dog, hindi ko alam. Ang sinasabi ko lamang, tapat yung aking intention kahit mali. Ikaw nga, sabi mo, Diyos talaga ang nilalapitan mo, niluloko mo nga ang Diyos eh. Hindi ba magkasala ka sa tao, huwag kang magkasala sa Diyos. Kaya nung sinabi ng Panginoon si David, Thy word have I hid in my heart that I might not sin against thee. When you obey God, you might commit sin against people, against human government. Pero nung sabi ni Peter and John, we ought to obey God rather than man. Mas susundin namin ang Diyos kaysa ang tao. Kaya alam nyo, nung araw, kaya nakita ng Diyos, yung puso ko na nananabig lang sa Diyos, mali lang yung paraan ko nung araw. Kaya kanina kinukwento ko, yung mga procession, tinatalong ko talaga, kasi ito naman si Mami, palibasa nung araw siya sarado, parado, kandadong Katoliko. Sabi sa akin, pag nakakuha daw ako ng bulaklak doon, may milagro. Ay ako nauna, tinatalong ko mula dito hanggang dyan sa pwesto nila, Pastor Blanca, tinatalong ko yan eh. Chiks! Para lang makakuha ko ng bulaklak. Wala naman, lalong minalas. So, pero yung intention ko, nananabik ako sa Diyos. Kaya nung ako'y nasa loob ng bilangguan, sino ba talaga itong Diyos? Panginoon, ikaw gusto ko. Eh, ang tao naman ngayon, tingnan mo ikaw, ano bang ginagawa mo? Di ba gusto mo lang magtrabaho? Gusto mo lang may negosyo ka? Gusto mo may pera? Pero hindi naman talagang Diyos ang hinahanap mo. Marahil nandito ka. Maring sasabihin mo saan ka nag-church, sasagutin mo sila, Hope Church. Sasabihin mo na ako yung leader mo. Pero ang tanong dyan, totoo bang anak ka ng Diyos? Totoo bang anak ka ng Diyos? Huwag mong lukuhin ang sarili mo because fooling yourself, deceiving yourself, the devil will push you to the lake of fire. Siyang magtutulak sa iyo. No amount of your goodness as a human being can save you. Nor your educational attainment can save you. In fact, the educational attainment that you have can be used by the devil para sa ganon, magkaroon ka ng pride. Akala mo tahimik ka, but inside of your heart, you are thinking that you are somebody. But before God, you are garbage and you are nothing. You are nobody. Nobody. Kailangan mong matutunan, makilala mo Diyos. God will reveal Himself to those people who seek God. I hope bawat isa sa inyo, mula sa araw na ito, huwag kang maging attender, kundi totoong anak ka ng Diyos. Amen. Dapat totoo kang anak ng Diyos. Hallelujah. Isipin, pag-uusapan pa lang, pera pa lang yan. Kaya mong lukuhin. How much more your soul? Ilan sa inyo dito yung nagtatides? Sige, taas ang kamay. Alam mo, pag kayong hindi masaya, hindi nagtatides yan eh. Sabi mo nga sa inyo, pag balungkot, mukha mo ka magtulisan ka pala. Not by works of righteousness. Sabihin ko sa inyo, mga kapatid, mga minamahal, hindi baling magalit kayo sa akin, maligtas lang kayo. Kaysa naman amu-amuhin ko kayo na mapunta lang kayo sa impyerno. Jesus Christ when He came, hindi siya minahal ng kanyang kababayan. Why? He carried the name of God. He speak and preached the word of God, not His word. Kaya sinabi niya, I am come not to do my will, but to do the will of my Father who sent me. The words that I speak unto you are not my words, but these are the words of my Father. Ganon din tayo. Hindi ako nagsasali. Ang tanging masasabi ko lang sa inyo, na ang buhay ko'y galing sa madilim na pamumuhay. At nagpapasalamat ako sa Diyos na naawa siya sa akin. Hindi sa pamagitan ng galing, kundi ang awa ng Diyos. Naawa lang ang Diyos. Maliligtas ang tao kapag naawa ang Diyos sa iyo. Why? Because the mercy of God will lead Himself, makinig kayo mabuti, to reveal Himself to you upang ipakilala niya ang kanyang sarili. Never God will reveal Himself to those people
na hindi sila naghanap sa Diyos. No. God reveals Himself for those people who really seek God with all their hearts. Not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Makinig kayo mabuti. Gusto ko ipakilala sa inyo kung ano ang Diyos. The name of God is Jesus. But the manifestation of the operation of God, may dalawa yan. The Spirit, which is the divine nature, and the body, which is the human. Kasi ang Diyos hindi siya kikilos sa pamagitan lang ng kanyang sarili. In the book of Genesis chapter 1, sinabi niya, in the beginning, God created the heavens and the earth. How many gods? There is only one God. Verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. Look, and the Spirit of God, Holy Spirit, the Spirit of God, moved upon the face of the waters. Nung sinabi pa niya ito, may tubig na ba? Wala pa. Sino yung tubig na tinutukoy niya? That water represents the Word of God. John chapter 15, verse 3, Ephesians chapter 5. Makipag-click nga yan sa Ephesians na lang. It's the Word. Ephesians chapter 5. Anong sabi niya? That He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the Word. Sino ngayon yung Word na yun? John chapter 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Verse 14. And the Word was made flesh, and dwelt among us, and beheld His glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, anong ginawa ng nag-iisang Diyos? The manifestation of the operation of God, of that one God, ay sa pamagitan ng Spirito, the Holy Spirit, and the body. Yun ngayon. Now, what is the purpose of the Spirit? To save, to redeem, to reconcile sinner to Himself. Upang iligtas ang mga tao. Sino? The Holy Spirit. Para mai-reconcile sa Kanya. Ano ang gagamitin niya to save? Ano ang gagamitin ng Diyos? Anong gagamitin ng Holy Spirit? To reconcile the sinner to Himself. 2 Corinthians chapter 5, verse 18. Makinig kayo mabuti. Ulitin ko, the name of God is Jesus. But there are two manifestations of that operation of God. All things are of God, who hath reconciled us, look, unto Himself. Ang sabi niya, all things are of God, lahat ng bagay, sabi niya, ay sa Diyos, na Siyang nakipagkasundo sa atin sa Kanyang sarili, sa kanino? Sa pamamagitan ni Kristo, the human body. So, ang ginawa ng Diyos ngayon, it's the Holy Spirit who did the work. Ginawa niya ang kanyang trabaho to reconcile sinner back to God, to save the sinner to Himself. Anong ginamit? The body and the blood. Yung katawan at yung dugo na yan. So at that time, Jesus Christ, hindi pa siya Diyos. Now, makinig kayo mabuti. After that redemption, nabuhay na mag-uli yung katawang yan. Nung mabuhay na mag-uli yung katawang yan, sinong bumuhay sa kanya, yung katawang yan? Siya ba ang kanyang sarili? No, the Holy Spirit. The body has no life. Anong sabi ni Jesus? In the book of John, the Son has no life in Himself. Ang anak ay walang buhay sa kanyang ganin din sa bawat isa. Kaya paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo, maaaring nandito ka, umaatin ka, pero hindi ka anak ng Diyos. Tingnan mo buhay mo. Oo, maaaring ikaw, sagana ka ngayon sa material na bagay, but how about your soul? Alam mo ba kung saan ka pupunta? Ang Diyos ba'y nagsasalita sa iyo?
Hindi ba ikaw lang nasusunod sa gusto mo? Habang ikaw nasusunod sa gusto mo, gustong malaman niyo, walang free will ang tao. Dalawang will yan. It's the will of God, directed by the Holy Spirit, or the will of Satan, dictated by demons dwelling in the heart of that person. Sino ngayon ang nandiyan sa puso mo? Is it the Holy Spirit that directs your body, your movement, or the evil spirit that dictates you to disobey God? For as the Father hath life in Himself, so hath He given to the Son to have life in Himself. Sinong nagbigay sa anak ng buhay? The Holy Spirit. Gusto kong maintindihan nyo. Ang tinutukoy nga dito is body, not the name of Jesus, because the name Jesus is God. But there are two manifestations, the Holy Spirit and the human nature. Now, makinig kayo mabuti. Noong si Jesus Christ ay buhay na maguli, para maintindihan nyo. Romans chapter 8, binuhay siya ng Holy Spirit. Look, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by His Spirit that dwelleth in you. Makinig kayo mabuti, ang tinutukoy dito it's about the Holy Spirit. The first manifestation, which is the divine nature. Sinong nagbibigay ng buhay? The Holy Spirit. At ang sinasabi niya, kung nakatira sa inyo ang Holy Spirit, bubuhayin din niya inyong katawan para magiging kagamit-gamit ito sa Diyos. But if that body is useless for God, then ibig sabihin, walang Holy Spirit yan. Hindi anak ng Diyos. It's the devil living in that heart. Kahit anong bait pa ng tao, kahit ano pang pinag-aralan ng tao yan, anumang yaman yan, o sino man siya, it's the devil living in that heart. Now, Jesus, nung siya'y buhay na maguli, kasi itong pattern na ito kailan mangyari sa bawat isa. Yung kabuuan ng pagka-Diyos, iniligay na sa Kanya. Iniligay sa Kanya. Why? Because kailangan ang Diyos magkaroon siya ng katawan which was already manifested in the Old Testament during the time of Moses. Nagpakita na yung katawang yan. Pero likod lang. Sa panahon ni Daniel, doon sa pugon, Shadrach, Meshach, and Abednego, nakita ang buong katawang yan. Pero wala pa itong tinatawag tayong physical manifestation worldwide kasi wala pa yung fullness of God's time. When the fullness of God's time came, dumating ang katawang yan, ipinasok sa tiyan ni Mary. Ngunit hindi siya anak ni Mary, galing langit ito. Nagkataon lang na ipinasok sa tiyan ni Mary. Pero He needs to suffer and to die, that body. Matapos yan, ano ang purpose bakit kailangan mamatay? Para sa gayon, lagutin ng Diyos yung tanikala ng kamatayan sa impyerno. Hindi lang sakit, hindi lang kahirapan, kundi ang huling kaaway na pasusukuhin ng Diyos ay ang kamatayan. Ano ang ginamit ng Diyos, which is the Spirit, para pasukuhin ang kalaban? Anong kasangkapan ng ginamit ng Diyos? 1 Corinthians chapter 15. Para maintindihan ng bawat isa. Kasi hanggat hindi mo na-experience ito, wala kang salvation. For He must reign till He hath put all enemies under His feet. Makinig kayo mabuti. The last enemy that shall be destroyed is death. Ang huling kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Sino magpapasuko? Ang Diyos, the Holy Spirit. Ano ang gagamitin niya? Na look, verse 27. For He hath put all things under His feet. But when He said all things are put under Him, it is manifest that He is accepted, which did put all things under Him. And when all things shall be subdued unto Him, then shall the Son, look, tingnan niyo mabuti, then the Son, it refers to the human body, then shall the Son also Himself be subject unto Him, that put all things under Him, that God may be all in all. So, paano nangyari ito na yung dalawa na yan ay naging isa, santo mira, doon sa katawang yan na nabuhay na maguli. So, paano nangyari? Kasi He was sown in the natural, He was raised in the spiritual. Pakiklik yan.
It is sown a natural body. Yung katawang yun, na napako na matayo. It is sown a natural body. It is raised a spiritual body. There is a natural body and there is a spiritual body. So, paano siya naging Diyos? Number one is to fulfill the prophecy. Isaiah chapter 9, verse 6. Kasi kailangan natin maintindihan from the prophecy, okay, to the fulfillment of the prophecy. For unto us a child is born. So una, a child is born. Sino to? Yung katawan na ipanganganak. Saan? Manggagaling sa langit. Saan ilalagay? Sa tiyan ni Mary. Pero hindi siya nanatiling child. Makikita natin in the book of Luke, ipinanganak siya as a child. For unto us a child is born, unto us a son is given. Kailan siya naging anak? Nung sinabi ng Diyos after ng water baptism in the book of Matthew chapter 3, bumaba na ang Holy Spirit sa kanya at may narinig na tinig mula sa langit na nagsasabing, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. So meaning, iba na yung kanyang kalagayan from a child to a son. The son has already received the empowerment or the indwelling of God inside of that body. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder. Ang pamamahala ay nasa kanyang balikat. Kailan mangyayari ito? Pagdating ng millennial reign. Pagdating niyan. Because He is the King of Kings and Lord of Lords. Pagkatapos ng rapture, mangyayari yan. Sana makasama kayong lahat. Walang maiiwan sa inyo. Pero makakasama ka lang kung totoong ligtas ka. Kahit nandito ka, kung hindi ka ligtas, hindi ka makakasama. Tingnan mo yung buhay mo. Are you living a life obedient to God? Maaaring umating ka dito, but you are not saved. Hindi ka anak ng Diyos. Your life, your body is useless. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God. Kailan siya maging Mighty God? Pagdating niya. The Everlasting Father, and the Prince of Peace. So it refers to a God with a physical body. So ngayon si Jesus Christ, nabuhay na maguli, binuhay ng Holy Spirit. Ano ang taglay niya? Spiritual body. 1 Corinthians chapter 15. He was sown in the natural and He's raised in the spiritual. So He possessed the spiritual body. Kaya nakita siya na umakyat sa langit. Ano ang nangyari? The fullness of God dwells in Him bodily. Siya na yung Diyos. Makinig kayo mabuti. In the book of Colossians. For in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So sa Kanya na nakatira ngayon, yung Diyos na yon na tinatawag, hinahanap in the Old Testament, and then nagpahayag siya sa pamagitan ng Espiritu, kumilos siya sa pamagitan ng salita at ng kanyang at sa kanyang katawan na galing sa langit. Ngayon, matapos yung redemption, matapos na siya ay namatay, bakit? Gagamitin yung kanyang katawan at dugo para ano? Para gapin ang kamatayan. Kapag ikaw ay anak ka ng Diyos, wala nang kapangyarihan ng kamatayan sa iyo sa apoy ng impyerno. Why? Because the Holy Spirit paid the price. Anong pinambayad na presyo? The body and the blood of the human body. Now, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. So ngayon, ang kabuuan ng Diyos ay nasa Kanya na. Dahil siya na yung Diyos, ano ang sinabi niya? Kung ako'y manatili sa inyo, hindi makabubuti. Ang tinutukoy niya dito yung physical body na galing na sa libingan. Walang pakinabang sa inyo ito kung ako'y manatili sa inyo. Kailangan kong umalis. John chapter 16. Nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For I go not away, the Comforter, which is the Holy Spirit, will not come unto you, but if I depart, I will send Him to you. Makinig kayo mabuti. Ang sabi niya, kung ako'y aalis, ipapadala ko sa inyo. Anong ipapadala niya? Holy Spirit. Ngayon,
Sino ngayon yung Holy Spirit? The Holy Spirit is the substitute of Jesus Christ as God bodily. Hindi representative, hindi ambassador, but the substitute. In the absence of the physical body of Jesus Christ, mayroong substitute kasi yung katawan ni Jesus hindi pwedeng tumira sa puso ng tao. It's the Holy Spirit. Makinig kayo mabuti. Kaya dito malalaman kung ikaw ligtas ka na. Kaya sinabi niya, nevertheless, I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter will not come unto you. But if I depart, I will send him unto you. Ipapadala ko siya sa inyo. Susuguin ko siya sa inyo. Sino siya? The Holy Spirit. Sinong Holy Spirit? He is God. He is the substitute of the body of Jesus Christ. John chapter 14 verse 17. Kaya hope kayong mga paatin-atin lang dito ng Sunday, magbago na kayo. Baka sakaling maawa pa ang Diyos sa inyo. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive. Sino yung word? Ito yung mga tao na hindi anak ng Diyos. Very religious sila. Umaatin sila kahit nandito kayo ngayon. Pero hindi maintindihan. Because the word na sinasabi cannot receive, meaning you have that personal encounter with Him. Hanggat hindi ka nagkaroon ng personal encounter with the Holy Spirit, you will never come to the point of knowing who Jesus Christ is. Even the Spirit of truth, whom the world cannot receive because it said Him not. Neither know it Him, but you know Him. For He dwelleth with you and shall be in you. Anong gagawin ni Jesus as God? Bodily, na siya, Diyos na may katawan na, ipapadala ang Holy Spirit. Ano ang Holy Spirit? The substitute of the body of Jesus Christ. Dahil siya ay Diyos. Siya yung kahalili. Not a representative, ngunit kahalili siya. Bakit? Si Jesus Christ hindi pwedeng tumira sa iyo. It's the Holy Spirit. Kailan titira ang Holy Spirit sa iyo? Kapag ka ikaw ay nagbago, nagrepent. Dahil palalayasin muna ni Jesus Christ yung mga demonyong nasa puso mo. Ano yung demonyo yun? Tingnan mo. Di ba ikaw suwail ka? May demonyo yan. Kaya ka nga suwail kasi may demonyo kahit anong bait mo eh. May evil spirit yung puso na yan. Bakit ka malungkot? Ganun din. Bakit hindi ka nagtatights? May evil spirit ka eh. So wag ka na magtanong sa akin, alam ko na yun. Alam ko na yan, kahit hindi mo sabihin sa akin. Alam ko na yan eh. Kasi ang pwede lang maging generous, yung tao na nasa kanya ang Holy Spirit. Bakit? Tingnan niyo mabuti si Zacchaeus. Sinabi ni Jesus, bumaba ka dyan, papasok ka sa bahay mo. So naligtas siya, buong pamilya, si Zacchaeus. Napakamayaman na tao. Hindi nga siya tinuruan ng tithes and offering. Hindi ba, Patrick? Hindi sila tinuruan, walang nagturo. Pero dahil totoo siya, converted siya kay Jesus Christ. Anong sabi ni Zacchaeus? Panginoon, kalahati ng kayamanan ko, ibibigay ko. Bakit kayo tahimik? Sabihin mo nga, kawatan ka talaga. So makikita mo na hindi anak ng Diyos yan. Alam niyo, no, ako'y mga born again, walang nagturo din sa amin na magbigay ng tithes. It's the Holy Spirit who inspired us. Even the Spirit of truth, anong tinutukoy? The Holy Spirit. Sinong magpapadala? Si Jesus Christ. Siyang magpapadala. Kailangan lang converted ka sa Kanya. Now, anong dahilan bakit ipapadala niya ang Holy Spirit sa iyo pag totoo kang nagrepent, converted ka kay Jesus Christ? Dahil gusto niya, wala nang pwedeng umagaw sa iyo. Not even Satan himself. Kaya sinabi ni Jesus, no one can snatch you from my hand. Wala nang maring umagaw sa iyo mula sa kamay ng aking Ama. Wala. Kung totoong ligtas ka, hindi ka na pwedeng bawiin ni Satanas
Bakit ang Holy Spirit ilalagay sa iyo, sa iyong puso, na ikaw ay pag-aari ka na ni Jesus Christ magpakailanman? Ephesians chapter 2, you Gentiles. Hallelujah. Through Him, you Gentiles are also being made part of this dwelling where God lives by Jesus Christ. Amen? 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 Na ang Diyos ay nakatira sa puso nyo sa pamagitan ni Jesus Christ. Amen? No, amen. Holy Spirit! Pwede bang tumira si Jesus sa puso mo? Kukupa lang niya, di patay ka. Anong titira? Holy Spirit. Kailan siya titira? Kapag nag-repent ka na. Ano yung repentance? Magbago ka na yung nature mo. Your nature, yan ay curse yan. It involves your 5 senses. Now, kapag ka dumating yung point na ang Diyos ay maawa sa iyo, God will reveal Himself to you. In the Old Testament, the Holy Spirit uses the Word to operate. Matapos yung redemption, umakyat si Jesus. Siya ay Diyos. For the operation of God, it's the Holy Spirit who operates. Anong gamit niya? Using the Word of God. Kasi si Jesus Christ, na siya dating Word, Diyos na siya. Nasa langit yan. But of course, sino ngayon ang kakausapin mo? It's the Holy Spirit. Why? Yun ang nasa loob mo. Sino ba siya? Philippians 1:19. The Holy Spirit is the Spirit of Jesus Christ. For I know that as you pray for me, the Spirit of Jesus Christ, oh my God, helps me. This will lead to my deliverance. Sino ang tutulong? The Spirit of Jesus Christ. Sino ang gagawa sa iyo? The Holy Spirit. Jesus Christ is done. Tapos na yung kanyang katawan. But the name of God is Jesus. So lahat habang kausap mo ang Holy Spirit, it should be always in the name of Jesus. Talk to the Holy Spirit kung nandiyan siya sa iyo. Amen. Sino bang magpapagaling? Anong sinabi ni Peter? Acts chapter 3? Hindi niya sinasabi na, Panginoong Jesus, pagalingin mo ito. Hindi. Pakinig kayo mabuti. Acts chapter 3. Anong sabi niya? Pagpasok ng Holy Spirit sa kanya. Peter and John went to the temple, and one afternoon to take part in the 3 o'clock prayer service. As they approached the temple, a man lame from the birth was being carried in. Each day, he was put beside the temple gate, the one called the Beautiful Gate, so he could beg from the people going into the temple. Para magpalimos. So, hindi nagbago yung buhay niya. Yung treatment niya kila Peter at saka kay John ay katulad pa rin nung dati na hindi pa sila spirit-filled. Makinig kayo mabuti. Verse 3. When he saw Peter and John, hallelujah. When he saw Peter and John about to enter, he asked them for some money. Brother Jose, bigyan mo ako pera. Siyempre, hindi naman anak ng Diyos hininga mo, ano ibibigay niya sa'yo? Di Maria? Meron ba namang pulubi dyan na pinayaman ng mga bilyonaryo? Wala. Kasi ganid lahat yan eh. Kahit ikaw, di ba pag nagbigay ka sa pulubi, kung mayroon kang 5 piso, yun ang bibigay mo. Pag 50 pesos, nag-iisip ka pa. Bibigyan ko ba ito? Titingin ka muna doon sa paglagyan ng barya mo sa kotse. Diba? Kasi hindi ka anak ng Diyos. Ito ngayon.
When he saw Peter and John about to enter, he asked them for some money. Peter and John look at him intently, and Peter said, "Look at us! Tumingin ka sa amin!" Ang tapang na ni Peter ngayon. Tumingin ka sa amin! Huy! Ikaw na pulubi! Tumingin ka sa amin ngayon! At itong sinabi niya. The lame men looked at them eagerly expecting some money. But Peter said, "I don't have any silver or gold." Sinabi niya, wala na kaming ibibigay sa iyo. Inumos mo na lahat. Wala na, hindi ka pa rin gumagaling hanggang ngayon. Bigay kami ng bigay sa iyo. Ngunit hindi ka pa rin gumagaling. Anong sabi ni Peter? Hallelujah! But I'll give you what I have. Ibibigay ko kung ano ang mayroon sa akin. Ano ang mayroon sa kanya? The Holy Spirit. Kaya sabi niya, tanggapin mo ito sa pangalan ni Jesus Christ. Ano ang mayroon sa iyo? Do you have the Holy Spirit? Kung nasa iyong Holy Spirit, give that to the people. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Tutuloy natin ito next Sunday. Father, we give you glory and honor. We praise and worship you. Thank you for revealing your Son, O God, to your people. Oh, hallelujah. Deliver your people, O God, from every deception of the devil and the world. Hallelujah. For out the illumination, we give you the glory and honor and praise now. In Jesus' name.